Hello, good evening po sa bawat isa na free ngayong araw na ngayong gabi na ito na makapanonood ng aking live. Hindi ko alam bakit may error yung aking live stream. So hindi ako nakapag-live stream. So ayan, sa FB ko ito inilagay. Kaya purihin po ang Panginoon na tayo po ay naka-live sa FB. So good evening po. Napakatagal ko na po na hindi nakapagla-live. Sesend lang po ako ng mga luma kong online preaching sa mga GC natin. Good evening po, good evening. Medyo bagong ligo. So pag-aralan po natin yung Great Exchange at Calvary. So, bago po tayo manalangin, hallelujah, ay meron lang po akong nais na ibigay sa bawat isa sa atin. Noong last week po, ang ating pong mensahe ay yung pagtawag ng Diyos sa atin. Sabi dito ay, tignan natin ha, do what God has called you to do. Yan po yung mensahe natin last week. So, ngayon naman, gawin po natin kung ano yung pagkakatawag ng Diyos sa atin. Hello, good evening, friend Danora, friend, sister, kumare. Yan, thank you. Hallelujah sa iyong seed. Ayan, purihin ang Panginoon. Ito pong church natin. Pasyal kayo pag nakauwi na kayo sa Pilipinas. Meron ng tiles at meron ng dalawang split type. Napaka-blessed po ng church ng LFCI Cabanatuan. Kaya grabe po. Revival every Sunday dito sa church. Revival lagi. Sabi nga rito sa Romans 8:14, the calling is irrevocable. So, hindi nagbabago. So, kailangan lang, we need to be filled with the Holy Spirit. Kung hindi tayo mapupuspos ng Banal na Espiritu, ang ginagawa lang natin human effort. Pag human effort, ito ay mapapagod ka. At laging maiinis, laging stress, at laging baka huminto ka na. Pagka talagang yung pagkakatawag ng Diyos sa iyo ay human effort lang ang gagawin mo, mapapagod ka po. So kaya kailangan po natin na patuloy na sumabay po tayo sa leading ng Holy Spirit. Miss rin kita. Hello. Ayan, nandito si Brother Remars. Hallelujah. Si Sister Janice. Good evening. Hallelujah. Next Sunday, hindi kayo nakasamba kahapon. Grabe. Si Sister Resel. Grabe ginagawa ng Lord. Every Sunday, revival sa church. Kailangan sabayan po natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sapagkat kung hindi natin sasabayan ang pagkilos ng Banal na Espiritu, makakaiwanan po tayo. So, bilang tayo po ay led ng Holy Spirit, kailangan mamuhay po tayo ayon sa spiritual na buhay, spiritual na bagay. Pagka kasi flesh lang, talagang mapapagod ka lang. Sabi ko nga sa mga leader, pagka tayo ay nabuhay sa flesh at pinakikiramdaman natin yung flesh natin, bibitiw tayo, mapapagod tayo, may stress tayo. Pero pagka ang ginagawa mo, puspos ka lagi ng Holy Spirit at Spirit-filled ka, wala kang makikitang mali. Kung may makitang mali, bibigyan mo yan ng katwiran. Hallelujah. Pakatandaan po natin, hindi po tayo ang nagbabago ng tao. Ang nagbabago po ng tao ay walang iba kundi ang Diyos. Ibigay natin sa Diyos. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos po ang may kakayanan na baguhin ng tao. Kahit ang pastor hindi kayang baguhin ng isang tao. Ang kaya lang magpabago sa isang tao, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen ba? Pagka nililid tayo ng Holy Spirit, magaan lang. Hallelujah. Yes. Hello, Sister Petayag. Yan. Kaya patuloy po tayo na mapuspos lagi ng Holy Spirit.
Huwag tayong didepende sa ating nararamdaman. Kasi pag didepende tayo sa ating nararamdaman, baka mamali tayo. Mapapagod po tayo. Amen po ba? So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay Great Exchange at Calvary. Napakaganda. Ano ba ibig sabihin ng exchange? So, sa lesson na to, you will see how Jesus died for your sin at Calvary and purchased many things for you. Wow, ang ganda, no? Pinurchase tayo ng Panginoon. Hallelujah. And sabi nga sa Isaiah 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. This is the great exchange. So, mandali po tayong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa gabing ito. Pinupuri kita, O God, niluluwalhati at dinadakila kita. Without you, we can do nothing. Kaya patuloy po ako nagpapakumbaba. Samahan mo ako sa pag-aaral namin ng salita sa gabing ito. Holy Spirit, puspusin mo ako ng karunungan na nagmumula sa iyo, sapagkat sa ganang akin, wala akong karunungan. Kaya Banal na Espiritu, ikaw ang magsalita sa oras na ito. At ikaw, samahan mo ako. Ako ay bibig mo lamang, ako ay mata mo lamang, ako ay kamay mo lamang, ako ay paa mo lamang. At ikaw ang magsasalita sa gabing ito. Salamat po, Ama, at lahat ng manunood. Open mo ang kanilang mga espiritual na matatenga, puso pang unawa, upang maunawaan nila yung salita at maipamuhay nila. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen ba? Good evening, Sister Cheryl, at saka si Ate Bebe. Yan, si Leonsa, yung aking magandang pinsan na Ating Bebe. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Hindi kumukupas. Yan. So, basahin po natin yung Isaiah 53 verse 6 sa Tagalog para lalo po nating maunawaan. Ito pong aking Bible na mahal ko ay maliliit ang letra kasi taglis ito. Medyo maliit talaga. Meron na akong ganito. Meron na nga akong salamin. Meron pa rin akong ganito. Meron pa akong ganito. So sabi rito sa verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanila ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. So lahat po tayo ay naligaw. Hallelujah. At tayo ay lumakad. Kanya-kanya tayong lakad. Kanya-kanya tayong way. Hallelujah. Na hindi natin kasama ang Panginoon. So ngayon maintindihan po natin, ano ba yung Great Exchange at Calvary? This is the Great Exchange. And ano ba yung, what is exchange? Number 1. Hallelujah. Sabi rito, palitan. The act of giving one thing in return for another. For example, hello, I miss you. For example, Sister Cynthia, makikipagpalit ka. Parang palitan ng regalo. O kaya yung bibili ka ng soft drinks. Pag bumili ka ng soft drinks, magbabayad ka, and then, papalitan ng soft drinks. Ayan. Parang, ayan, kailangan yung bote ay merong, tawag dito, may tawag dun wala sa dila ko, sige na nga. Basta palitan. Pagka ikaw bumili, may kapalit. Diba? So, the act of substituting one thing for another. Ayan. Pagka ikaw ay parang sa dollars, pagka ikaw ay makikipagpalit ng peso, ayan. Diba? Pag nakikipagpalit ka ng dollars, ipapalit sa iyo ay peso na. Yan, ganun yung exchange, palitan.
something offered, given, and received in exchange. Ayan yung mga bagay na yun. So, meron dito, 7 great exchange na ginawa ang Panginoon doon sa Calvary. Doon sa ating binasa na una, namatay ang Panginoon. Jesus died for your sins at Calvary. At ito yung ang dami. Pag naintindihan mo mabuti ito, masisiyahan ka talaga at matutuwa ka sa kabutihan ng Diyos, sa kagandahan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. Number 1, 7 great exchange. Jesus took your penalty so you could receive forgiveness. So, anong ginawa ng Panginoon doon sa Calvary? Diba? Hallelujah. Makikita natin siyan sa Acts 5:30. Binayaran ng Panginoon. Kinuha ng Panginoon. Jesus took your penalty so you could receive forgiveness. Kaya, yung ating kasalanan, binayaran ng Panginoon. Hallelujah. Para tayo ay mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Tingnan ko ngay oras. Ayan, mag-oras tayo ay 9:00. Acts 5:30. Acts 5:30-31. Ang sabi rito, siya'y pinakadakila ng Diyos na kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Ay, 31 kagad yung binasa ko, yung 30 wala. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang sa si Jesus na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy, siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. So, siya yung nagbayad. Siya yung nag-redeem ng ating kasalanan, kaya napatawad niya tayo. Hallelujah. Kinuhan niya yung ating kasalanan. Hallelujah. And pangalawa, Jesus took your sins so you could be righteous. Kaya tayo ay naging righteous. Makikita natin yan sa 2 Corinthians 5:29 or Romans 5:17 and 1 Peter 2:24. Tingnan natin yung 2 Corinthians 5:21. So lahat ng kasalanan natin, kinuha ng Panginoon. Kaya tayo ay naging righteous sa kanyang harapan. Naging matuwid tayo sa harapan sa pamamagitan ng pag-ako niya. Binayaran niya yung ating mga kasalanan. Tingnan natin sa 2 Corinthians 5:21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanyang katuwiran ng Diyos. Ayan. Yang Panginoong Hesus na walang sala. Walang sala ang Panginoong Hesus. Nagkaroon ng sala. Nagkaroon ng kasalanan. Kinuha niya yung ating kasalanan upang tayo maging righteous sa kanyang harapan. Di ba? Ang buti-buti ng Panginoon na dahil sa krus ng Kalbaryo ay naging righteous tayo sa kanyang harapan. And Romans 5:17. Romans 5:17. Sapagkat kung sa pagsaway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Jesucristo. Napakayaman ng biyaya ng Panginoon. Nang dahil sa isang tao, nagkasala ang buong mundo. Lahat tayo makasalanan. Subalit nang dahil sa isang tao, na nagkatawang tao, walang iba ang kundi ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Kinuha niya ang ating kasalanan upang tayo'y maging matuwid sa kanyang harapan.
Ganon kabuti ang Panginoon. Ganon kadakila ang Panginoon. Dahil sa kanyang kamatayan, kinuha niya yung ating kasalanan. Wala naman siya kasalanan eh. Wala nga sala, sabi nga sa Romans 3:10, lahat tayo matuwid. Walang ibang matuwid kundi si Jesus lang. Subalit, ginawa niyang hindi siya matuwid para bayaran yung ating kasalanan. Siya yung nagbayad. Hallelujah. Upang maging righteous tayo. Binayaran niya yung ating kasalanan para maging righteous tayo. Jesus took death and gave your life. Hebreo 2:9. Namatay si Jesus para magkaroon tayo ng buhay. Galing ano? Namatay siya para magkaroon tayo ng buhay. Basahin natin. Hallelujah. Hebreo 2:9. 7 bagay ito na nakipag-exchange ang Panginoon. Ano ang kapalit ng Panginoon sa kanyang napako siya sa krus? Para bayaran yung ating kasalanan. Yun ang ibinayad niya. Nakipagpalit siya kay Satanas. Kasi isinanla tayo, nasanla tayo kay Satanas eh. Dominion tayo ni Satanas. Dahil dominion tayo ni Satanas, so sinisiklot-siklot na lang tayo ng diablo. Kaya nga doon sa una natin binasa, sa Isaiah 53 verse 6, tayo nangaligaw. So nakipagpalit ang Panginoon kay Satanas, binayaran niya. Basahin natin ha. Hebreo 2:9. Ang sabi po rito, kundi nakikita natin sa ginawang mababa ng kaunti kaysa maanghel sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasipin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Wow. Nilasap ng Diyos ang kamatayan para lang bilhin tayo. Binayad niya ang kanyang katawan. Hallelujah. Naging ransom ang kanyang katawan para tayo ay magkaroon ng buhay. Binayaran niya ng kanyang katawan. Binayaran tayo. Kaya nga nakipagpalit ang Diyos eh. Ano ipinalit niya? Yung kanyang katawan. Nabugbog siya para tayo ay gumaling. 1 Peter 2:24. Hallelujah. And ang sabi nga rito, namatay siya, na hindi naman dapat siya ang mamatay dahil hindi naman siya ang makasalanan, tayo dapat. Pero siya yung nakipagpalit para tayo ay magkaroon ng buhay. Galing ano? So pang-apat, Jesus took your rejection so you could be accepted. So si Jesus Christ ni-reject. Na tayo dapat ang ma-reject. Hallelujah. Siya yung ni-reject para tayo ay tanggapin. Zechariah 13:6 and Ephesians 1:6. Ephesians na lang yung basahin natin ha. Ephesians 1:6-7. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob ng masagana sa pagminamahal, na sa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kamatayan ng kanyang biyaya. So yun, tinubos tayo ng Panginoon. Hallelujah. Siya yung nag-redeem sa atin para tayo ay, hallelujah, maging katanggap-tanggap sa Ama. Amen ba? So, ayun. And Isaiah 53 verse 4. Ay, andito yung aking classmate sa Bible School, si Sister Christy. I miss you. Isaiah 53 verse. Wow, yung aking inaanak, si Nemi nandito. 53 verse 4.
Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Ngayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. So dinala ng Diyos ang lahat ng ating karamdaman. Nasaktan siya, nabugbog siya, para bayaran yung ating kasalanan. At kung itutuloy natin, sabi nga doon, hallelujah, Jesus took your poverty so you might be rich. 1 Corinthians 8:9. Nagpakadukha ang Panginoon para tayo ay yumaman. So kung pinoproblema natin ang pangyaman, kaya tayong pasaganain ng Panginoon. Nakipagpalit ang Panginoon. Nagpakadukha siya para tayo ay yumaman. Nasugatan siya para tayo ay gumaling. Jesus took your poverty so you might be rich. Ayan, 2 Corinthians 8:9. Yan, nagpakahirap siya. Naging dukha siya para tayo ay yumaman. Yan po yung nakalagay sa 2 Corinthians 8:9. And pang-anim, Jesus took your sickness so you could be healed. Yun yung nakalagay sa Isaiah 53 verse 4-5. Pag may sakit at karamdaman ka, 39 stripe ang naranasan ng Panginoon sa likod. 39 stripe, major disease ang binayaran ng Panginoon doon sa kanyang likod. Imaginin mo, pagka ikaw ay, alam niyo po yung taga, pag ikaw ay namiminuwit. Si nanay nung nabubuhay Ayan, alam na alam ni Nemi yan. Si nanay, pag namiminuwit doon sa sapa, yung taga, alam mo yung taga, ganyan yung taga. Lalagyan niya, napapaingan niya ito ng bulate. So yung taga, nakaganyan. Pag pinaingan niya ng, ng bulate yon, yung taga na yun, kasi nakaganyan siya, pag kumagat yung isda, hindi na siya makakaalis kasi nakapaganon yun. Kaya pag kinagat ng isda, umalis naman siya, hindi na, huli na siya. Mahuhuli na siya. So, ganun yung taga. So, yung inihampas sa Panginoon, sa likod ng Panginoon, taga yun, parang taga, na malalaki. Na pagka inihampas sa Panginoon yun, ihampas sa Panginoon, kakapit yun. At pag nakakapit yun, inihampas, kung nakapanood kayo ng Passion of the Christ, ihahampas yun sa likod ng Panginoon, babaon yun na siya mo yung taga, na malalaki, tapos igagalayod na ganyan. Ano ba yung bantays yan? Mula dito, hanggang dito sa baba. Kaya buong likod ng Panginoon ay kuha. Pag pinicture mo sa mind mo, yung 39 na hampas na ganun sa likod ng Panginoon, walang laman na yung likod. Gano'n lang kalaki ang likod ng tao. Sa 3 hampas na ganyan. Nabuhat sa taas, basahin po natin ang Bible. Magbuhat sa taas, igaganyan, buhat sa taas hanggang sa baba, walang 39 yun, 39 stripe ang nangyari. So, ang ibig sabihin nun, basahin natin yun, Isaiah 54 verse 4 and 5. Tunay na kanyang dinala ang karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Ngayon may ating ipinalagay siya na hinampas at sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngayon siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansyang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So dahil sa latay niya, 39 na latay ang nangyari sa Kanyang likod. Ano ang pipicturein mo sa isip mo? Wala nang likod ang Diyos. Kasi naubos na sa 39 na yun. So, 39 major disease ang binayaran ng Diyos sa atin. Ano ba yung sakit mo? Cancer? AIDS? Ngayon, virus? Kung ano man yung sakit mo, kayang itong pagalingin ng Panginoon. By the stripe of Jesus, we are healed.
Yan po ang sinasabi ng Isaiah 53, verse 4 and 5. Basahin po natin. Major disease ang binayaran. Nakipagpalit ang Panginoon. Hallelujah. Na siya ay magkaroon ng stripe para bayaran yung ating, para lang tayo ay gumaling. Yan po yun. Hallelujah. And Jesus took your curse so you could be blessed. Galatia 3:13. Nung tayo po ay nakay Satanas, punun-puno po ng sumpa ang buhay natin. Nung dominion tayo ni Satanas, punong-puno ng sumpa ang ating buhay. Kaya nakita mo, ang lalaki ng kinikita na kalubog sa utang. May pera, magkakasakit, mapupunta lang sa doktor, mapupunta lang sa ospital. At ano mangyayari? Hanggang sa nakalubog tayo sa utang. Bakit? May sumpa ang buhay natin. So, ang Panginoon, Jesus, kinuha yung sumpa na yon para tayo ay pagpalain. Hallelujah. So, ang daming ginawa ng Panginoon para makalaya tayo sa lahat ng bagay. Hallelujah. At tingnan natin na Galatia 3. Ang dami, nakipagpalit ang Panginoon. Nakipagpalit ang Panginoon para tayo ay hanguin sa pagkakaligaw natin. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ng walang direksyon na hindi kasama ang Panginoon. Hanggat hindi ka sumusunod sa Panginoon, yung mga 7 great exchange nato ng ginawa ng Panginoon, hindi natin mararanasan. So, kailangan po natin na sumunod talaga sa Panginoon para maranasan natin yung great exchange at Calvary. Amen ba? Ang tao, nasa sumpa. Sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman, hallelujah, sumpa ng kaguluhan ng pamilya, sumpa ng broken family, hallelujah. So, ang daming sumpa. Sumpa na meron kang sakit na hindi gumagaling. Sumpa na wala kang kapayapaan, hindi ka makatulog. Sumpa na yung asawa mo ay nasa bisyo, ng bababae, o ng lalaki, hindi natin alam. So, nandiyan. Kaya sabi niya, kaya napakabuti ng Panginoon, yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, marami siyang binayaran. Nakipagpalit talaga siya para tayo ay maranasan natin yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Basahin natin. Hallelujah. 13:14. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. So, wag nating hayaang papagmatigasin tayo ng daya ng kasalanan. Gawa ni Satanas na maging matigas tayo sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. Sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Yung pananampalataya natin sa Diyos, huwag nating hayaan na mabago. Huwag natin hayaang mawala. Hanggang sa matapos ito, yung pananampalataya natin naroroon. Hindi nagbabago. Hallelujah. Sabi rito, Jesus took your curse so you could be blessed. Ay, parang mali yung aking binasa. Hebreo pala yung binasa ko. Kaya pala sabi ko, parang mali. Sorry. Sayin natin, ha? James. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang magawa sa kaamuan ng karunungan. Sino daw ba yung marunong at matalino? Ang isang taong matalino at marunong, yung makikita ito sa kanyang kabuhayan, sa kanyang buhay.
ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Yung karunungan na nagmumula sa Panginoon ang kanyang ipinamumuhay. Hindi karunungan ng mundo. Sapagkat sabi nga doon sa una natin binasa, pagka tayo ay hamangmang, ay namumuhay tayo sa karunungan ng mundo. Ano ba ang mundo? Diba? Napakagulo. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Bakit ba ako nalilito? Mali na naman yung aking... sorry talaga. James pala yung aking binasa. Diba? Sabi ko, para bang mali yung aking binabasa. Yan. Maliwanag nga na sino man ay hindi maaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Ito na. The just shall live by faith. Ang lahat ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang tunay na talagang binayaran na ng Panginoon at naranasan na yung exchange. Hallelujah. Yung pakikipagpalit ng Panginoon, mabubuhay po sa pananampalataya. Ang matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yon ay mabubuhay sa mga yaon. So, ang mga tao na talagang nabubuhay sa pananampalataya, na talagang naranasan na yung great exchange na ginawa ng Panginoon sa Calvary, ay tunay na ipagpapalain ng Panginoon. Mabubuhay sa pananampalataya. Kaya sabi niya rito sa huli, Jesus took your curse so you could be blessed. Yung sumpa sa atin, sumpa ng kahirapan, mula sa kahirapan, binayaran ito ng Diyos, kinuha ng Diyos ang kahirapan natin upang tayo pagpalain. Mula sa sumpa, upang tayo i-bless. Mula sa sakit at karamdaman, upang tayo pagalingin. Amen ba? Hallelujah. Pupunta ka sa impyerno, bayad yun, nakipagpalit ang Panginoon upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan doon sa Panginoong Jesus. Amen ba? Ikaw ay nire-reject ka ng mga tao. Pero dahil ikaw ay blessed at nakipagpalit, si Jesus Christ na yung nireject, ikaw ay accepted na. Hindi ka karapat-dapat. Pero naging karapat-dapat ka sa harapan ng Ama. Hallelujah. Dati hindi ka righteous, ngayon righteous ka sa harapan ng Panginoon. Dati ikaw ay hindi napapatawad, pinatawad ka ng Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo. Amen ba? So inulit ko lang yan. Inulit ko lang yung 7 bagay na ito na nakipag-exchange ang Panginoon. Hallelujah. Doon sa krus ng Calvary, sa Kalbaryo. Amen ba? How did you first, sabi nga dito sa discussion thought, how did you first learn of this exchange? Ano ba? Alam niyo po ba talagang, sabi ko nga, napakaganda ng mensahe na ito. Nasimula, na dati ikaw ay nakisatanas, dominion ka ni Satanas, bumaba si Kristo rito para mamatay, para bayaran ang lahat sa atin. Nakipagpalit ang Panginoon. Nakipagpalit. Dati sa kamatayan tayo. Ipinalit niya yung kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay. Walang hanggang buhay. Napakaganda ng mensahe na ito. How did you first learn of this exchange? Ano napag-aralan mo dito? Hallelujah. Ano ba ang napag-aralan mo rito sa pakikipagpalit na ito? Hallelujah. And ako sa buhay ko, dati, para bang wala nang lunas ang kagalingan. Nang mabasa ko yung Isaiah 53 verse 4 and 5, kaya palang pagalingin ng Panginoon ang sakit at karamdaman. Si Pastor Marvin,
na ngayon ay nagpapastor na sa San Leonardo. Purihin ang Panginoon. Nung maliit siya talagang kulang 5 years na nagkasakit. Nung mabasa ko Isaiah 53 verse 4 and 5, grabe, nakipagpalit pala ang Panginoon. Siya ay nasugatan para tayo ay gumaling. Dati, mahirap ang buhay. Ano sabi ng Panginoon? Nagpakahirap siya, nagpakadukha siya para tayo ay yumaman. Amen ba? Nararanasan natin ngayon ang kasaganaan ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dati, tingin mo sa sarili mo, ang dumi-dumi mo. Pero ngayon, dahil binayaran ng Panginoon, ng kanyang dugo ang iyong kasalanan, ngayon, righteous ka na. Kung sa iba, tinitingnan nila yung fault mo, yung noon mo, ang Panginoon, pinatawad ka na ng Panginoon. At sabi nga ng Panginoon, hindi ko naalalahanin ang iyong mga kasalanan. So, yun. Dati nandun ka sa sumpa. Sumpa ng maraming sumpa. Sumpa ng kaguluhan. Alam niyo po ba, pagka nasa sumpa ka, ang ayos-ayos ng pamilya mo, magiging magulo. Pag nasa sumpa ka, umikita naman, ang lakas ng kita, pero bakit nauwi lang sa sakit at karamdaman? Nakalubog ka pa rin sa utang. May sumpa yun. Pero purihin ang Panginoon. Binayaran ito ng Panginoon sa atin. Lapit lang tayo sa Panginoon. And nung nalaman ko na nung hindi ko pa nalalaman, na sabi ko nga lahat tayo pupunta sa impyerno. Nung basahin ko ang Bible, kaya pala ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay hindi mapunta sa impyerno. Nakipagpalit ang Panginoon. Namatay siya para hindi tayo mapunta sa impyerno. So, lumakad po tayo. Kung alam po natin na tayo po ay lumalakad sa great exchange, hallelujah, ng Panginoon, na nakipagpalit ang Panginoon sa atin, ang buhay natin blessed. Ang buhay natin ay pinagpala ng Diyos. Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Kaya, doon pa lang sa Old Testament ay talagang, hallelujah, na ang Panginoon ay talagang parurusahan para hindi na tayo parusahan. Siya na yung pinarusahan. Ang nais lang ng Panginoon sa atin, sabi nga doon John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang magkaroon tayo ng buhay na walang ganun. Sumampalataya ka lamang sa Panginoon at magkakaroon ka ng everlasting life. At mararanasan mo yung great exchange na ibinigay ng Panginoon sa atin. Doon sa Kalbaryo. Sabi niya rito, Jesus died for your sins at Calvary. Binayaran tayo ng Panginoon ng kanyang dugo, ng kanyang laman, ng kanyang katawan. Kaya dito ko na napakahalaga ng katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa mga latay ni Jesus tayo ay gumaling. Nang dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lamang. Ayan, 30 minutes lang ako. Hallelujah, hindi masyadong mahaba. So yun, anuhin natin yung ating, ano ba? Hallelujah. How did you first learn of this exchange? And share how one of these exchanges is real in your life. Are there any of the exchange you are not walking in? Hallelujah. Meron ba tayong nilalakaran pa sa buhay natin? Hallelujah. Na hindi pa nakikipag-exchange ang Panginoon. Lahat na.
Na-exchange niya. So, wag na tayong lumakad. Kung may mga kahinaan pa tayo, nakipagpalit na ang Diyos diyan. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Nakipagpalit na ang Panginoon diyan. Kung may mga bagay-bagay pa tayo na sa tingin natin, sabi niya rito sa number 3, are there any of the exchange you are not walking in? Meron pa ba tayong nilalakaran? Hallelujah. Na hindi nakipagpalit ang Panginoon? Kung meron tayong bisyo, nakipagpalit na ang Panginoon diyan. Kung may mga bagay-bagay pa sa buhay na atin na mahina tayo, nakipagpalit na ang Diyos yan. Kung saan tayo mahina, pinalakas na tayo ng Panginoon. Hingin lang natin sa Panginoon. Hingin natin sa banal na Espiritu at tutulungan tayo ng Panginoon. Meron pa ba tayong nilalakaran? Hallelujah. Na sa tingin natin ay hindi pa nakipagpalit ang Diyos? Wala na siguro. Pag binasa natin itong 7 bagay na ito na nakipagpalit ang Panginoon, ay napakasarap na ng buhay natin. Wala na tayong aalalahanin pa. Kung may mga dumarating na mga pagsubok, bayad yan. Nakipagpalit na ang Panginoon sa atin. Kung tayo nahihirapan, pagagaanin ng Panginoon ang lahat ng ating pasanin, bayad yan. Hallelujah. Kung tayo man ay may mga dinadala, bayad yan, intayin lang natin. Kasi baka nais ng Panginoon, ang Lord ay yes and amen lang. Kaya lang mag-intay lang tayo, mag-wait lang tayo, kung hindi pa ibinibigay ng Panginoon sa atin. Sapagkat 2,000 years ago, bayad lahat. Nakipagpalit na ang Panginoon. Grabe nga eh. Walang hindi nakipagpalit ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Kung ipaliliwanag ko lang nga sa sabi ko nga eh, hallelujah, nung ang Panginoon ay kinoronohan ng tinik dito, nagkorona ang, alam niyo po ba yung tinik na yon, di ba, gumawa ng korona ng tinik? Ang mga, hallelujah, ang pumatay sa Panginoong Hesus, ang mga tao, sino ba yung mga tao na ito na pumatay sa Panginoong Hesus? Hindi kasi nila alam na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Pinatay nila si Jesus Christ. Ang unang ginawa sa kanya, di ba kinoronahan siya ng tinik? At ayon sa Bible scholar, yung tinik na yun ay parang 4 inches. Alam niyo yung pako na 4 inches? At yung tinik na yon ay may poison. At nung nilagyan nila ng korona ng tinik ang Diyos, idiniin nila. So nung idiniin nila yung korona ng tinik, tumulo yung dugo sa ulo ni Jesus Christ. So ano ang ibig sabihin nun? Yung dugo na tumulo ni Jesus Christ sa ulo, lahat ng iniisip mo, lahat ng naggugulo sa utak mo, lahat ng kaguluhan at sakit ng ulo mo, lahat ng stress yun, bayad yun. Ibigay mo na kay Lord. Lahat ng iniisip mo, lahat ng alalahanin mo, bayad yun. Binayaran ng dugo ni Kristo, kaya tumulo yung kanyang dugo sa ulo, lahat ng iniisip mo, bayad yun. Kaya ako po, pagtulog ka sa gabi, ay, platado na ako. Wala na akong iniisip. Magpe-pray lang ako, at matutulog na ako. Hindi katulad nung araw, buong magdamag, nag-iisip ako, wala akong tulog. Nung ipako ang Panginoong Hesus, yung kanyang kamay, nung ipako, nakadipa siyang ganyan, nung ipako, tumulo yung dugo sa kamay ni Jesus Christ. Bayad yun, yung dugo na yun, bayad, binayaran niya na lahat ng awa ka ng ating kamay, ibe-bless ng Panginoon. At nung ipako yung kanyang paa, tumulo yung dugo ng paa niya, ang ibig sabihin nun, bayad lahat ng lalakaran natin pagtatagumpayin ng Panginoon. Sarap ano? Ganun yun. Napako ang Panginoon. Yung tulo ng dugo. Kaya lahat ng hawakan ng kamay natin, ibe-bless ng Panginoon. Pagpapalain ng Panginoon. At lahat ng lakaran natin, pagtatagumpayin ng Panginoon. Amen ba?
Hallelujah. Good evening sa bawat isa. Hallelujah. Sa aking classmate, kay Sister Christy. Oy, sumamba ka ha. Malapit lang ang church dyan sa Cubao. Ayan, si Nemi. Nemi, umattend ka dito sa church. Ikaw naman aking inaanak ito. Umattend ka dito. Ang service dito ay sa Mayapyap ang church. May aircon na yung ating church. Hallelujah. Pandemic ha. Nag-tiles tayo. Nagpa-tiles tayo. Nagpa-kabit tayo ng hallelujah, ng dalawang split type na aircon. Kaya giniginaw na dito. Yeah, umattend ka. Ang samba dito ay alas 9. Sa hapon ay alas 4. Double ang service. May social distancing. Sumusunod tayo sa protocol ng batas. May social distancing at meron tayong alcohol dyan. Napaka, high-tech. Igaganon mo lang yung kamay mo, tutulo na yung alcohol. At yung ating thermostat, patawag doon, itatapat mo lang yung noo mo, ay makukuha na yung temperature. Yan, si Gabriel Mariano. Hello, Gabriel Mariano. Si Delno, si Aisel Mamaril. Hello, purihin ang Panginoon. Andyan kami sa 30 and 31. Yan, mag-usap na lang tayo. Si Pastor Glenn, kinausap ko na. Hello, Brother Alvin. Si Ashley. Yan, God bless. And Sister Cynthia, God bless po. And hallelujah, I miss you. And Sister Janice, next Sunday, si Ating Bebe, God bless. Si Cheryl Rodriguez Barleta, God bless po. Sister Petayag and si Gab, saba, nandiyan na ba kayo sa San Leonardo? Si Sister Resel. Hello, friend. I love you, I miss you. Punta ka ng church sa pag-uwi mo. Brother Raymars, hello Brother Raymars. Yan, Sister Janice. Hallelujah. God bless po. Mamimiss ko po kayo. And napakabuti ng Panginoon. Manalangin po tayo. Kaya lang patuloy po ako nag-i-invite ng mga bagong nakapakinig o bagong nanood ng aking video na inayayahan kita kapatid, kung ikaw ay wala pang personal na relasyon sa Panginoon, tanggapin mo ang Panginoon sa gabing ito. Sabayan mo ako sa isang maikling panalangin. Ariin mo itong sarili mong panalangin. Ang kaligtasan hindi bukas, ngayon. Hindi sa susunod na araw, ngayon. So kapatid, sabayan mo ako. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Maraming salamat sa narinig ko na lahat nakipagpalit ka para ako ay magkaroon ng buhay na masagana, buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, upang ako ay gumaling, upang ako ay yumaman. Nakipagpalit ka, Panginoon. Hallelujah. Upang mawala ako sa sumpa. Hallelujah. Upang mawala ang kahirapan sa buhay namin. Panginoon, salamat sa iyong salita. Manahanan ka sa akin at patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Simula nung ako'y maliit, maraming salamat sa kapatawaran na iginawad mo sa akin. Simula sa araw na ito, mayroon akong bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pananaw sa piling mo. At inaayayahan ko ang banal na Espiritu na ang manahanan sa akin habang ako ay nabubuhay. At ang banal na Espiritu ang magkokontrol at magtuturo sa akin upang mamuhay ako ng kalugod-lugod sa iyo. At dalangin ko nga po, Ama, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sumabay ka sa aking panalangin, meron ka ng personal na relasyon sa Panginoon. Dahil meron ka ng personal na relasyon sa Panginoon, kailangan mong lumago sa Panginoon. Kung saan ka man lugar, kung malayo ka dito sa Mayapyap, ay umattend ka sa kung saan mayroong malapit na church sa iyo. Na ang pinangangaral ay purong-purong salita lamang ng Diyos. Hindi relihiyon, kundi relasyon ang kailangan natin. Religion makes you a religious. Magiging relihiyosa ka lang pag mayroon kang religion. Pero Jesus makes you a righteous. Pag nagkaroon ka ng relasyon kay Jesus, magiging righteous ka. So kung saan malapit ka, hallelujah, dun ka umattend.
na ang itinataas lang, walang iba kundi si Jesus. Hindi nagtataas ng tao, hindi nagtataas ng relihiyon, kundi ang itinataas lang, kundi ang Panginoong Jesus lang. Kung malapit ka dito sa Mayapiap Sur, Mayapiap Norte ka lang, or malapit ka lang dito, ang service po rito alas 9. Sa hapon, alas 4. Huwag po tayo makatakot sa COVID, may social distancing dito. At meron po tayong, kumpleto po tayo ng ipinatutupad ng protocol ng gobyerno. At kung ikaw naman po ay taga San Leonardo, andun po si Pastor Marvin sa Tagumpay, sa Mallorca, alas 9:30 po ang service doon. At dito may service alas 5. Yan, nag-start na po tayo ng Friday sa mga youth. At kung nandun kayo sa Kalumpit, ayan, ang service po doon, anong oras ang service sa Kalumpit? Meron po doon sa Kalison, LFCI Kalumpit. Meron sa Iloilo, si Pastor RJ nandoon. Meron tayo sa Seattle. Hallelujah, si Bishop ando doon. At meron tayo sa Banban, sa Tarlac. 2 po ang Tarlac natin. Meron po tayo sa Candaba, sa San Fernando, sa Hagonoy, sa Malolos. 2 po ang LFCI sa Malolos. Sa Kanyugan, ayan, nandiyan si Pastor Amirna. Sa Kalumpit, sa Pastor Pax, yung aking inaanak. So, marami pong, kung malalayo naman kayo sa mga binanggit ko, wala pong problema. Punta po kayo sa malapit na mga church ng ipinapangaral ay purong-purong salita lamang ng Diyos. Amen po ba? So, mag-closing prayer po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa gabing ito. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Salamat sa cross. Hallelujah, sa exchange, sa great exchange at Calvary. Ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para makipagpalit. Hallelujah, hallelujah, para kami ma-redeem. Hallelujah, sapagkat kami nakasanla kay Satanas, ngayon ay ni-redeem mo kami. Nakipagpalit ka para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Para kami ay yumaman, para kami ay gumaling, para kami maging righteous sa iyong harapan, para kami mawala sa sumpa at kami maging blessed. Kaya Lord, maraming salamat. Pagpalain mo lahat ng nasa online preaching na ito, na nanunood at manunood pa. Lalo na po ang mga frontliner, ang mga OFW. Ingatan at gabayan mo sila, patnubayan mo sila, Panginoon. Hallelujah. At ikaw po, mag-ingat sa kanila. Lord, abutin mo lahat ng mga may sakit at karamdaman. Bayad yun. 39 stripe ang hallelujah, binayaran mo. 39 major disease ang kaya mong bayaran. Hallelujah, oh God. Hallelujah, ang kaya mong pagalingin, Panginoon. Pinagaling mo na 2,000 years ago. Kaya Lord, dalahin ko. Hallelujah, lalo na po ngayon si Sister Gina na nasa hospital. Lord, be healed in Jesus' name. In the name of Gina de Jesus, Panginoon. Si Francis, si Nanay Luming, Panginoon. Si Nanay Agros, Panginoon, oh God. Lord, kagalingan, Panginoon. Si Jeng, Panginoon. Hallelujah, si James, Panginoon. Hallelujah, oh God. Lord, hallelujah. Lahat ng mga may sakit at karamdaman, abutin mo, Panginoon. Walang ibang makapagpapagaling sa amin, kundi ikaw lamang. Ama, salamat sa kagalingan. Yun ang ipinagkaloob mo, Panginoon. Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. And divine protection, pagpalain mo, hallelujah, ang aming bansa. Philippine is for Jesus, oh God. Salamat po, Panginoon, at gagamitin mo ang aming bansa. Pagpalain mo ang presidente, ang aming gobyerno, Panginoon, oh God. Hallelujah. Governors, Vice Governor, Panginoon. Mayor, Panginoon, dito sa Nueva Ecija, Panginoon, sa Kabanatuan, ang aming Mayor, Panginoon, ang aming Kapitan, Panginoon, oh God. Hallelujah. Ikaw ang patuloy na magpalat, kumilos. Ingatan at gabayan mo sila, mga frontliner, ang DSWD, ang mga kapatid namin na nasa iba't bansa, mga nurse, hallelujah, mga doctors, Panginoon, ingatan at gabayan mo sila, Panginoon. Sila Sister Nora, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ng mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Sa iyo nga po ang lahat ng karangalan, kalulatian sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. And tayo po ay matutulog ng payapa sapagkat lahat ng inisip natin bayad na. Hallelujah. Pag may kaguluhan dyan, hindi mo pa tinatanggap yung exchange, great exchange ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Hallelujah. Bigyan natin lahat sa Panginoon. And God bless po. Bye-bye.